So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan nito, kaninang umaga po, nag-trending si Kitty Duterte. So, ewan ko lang ako, alam ko po no, na marami po ako mga DDS na kakilala. Marami din po ako mga DDS na kaibigan. Dati. Pero ngayon tablaan na kami. Pero ang point dito mga kababayan, ngayon lang nila nalaman na si Kitty Duterte po Amerikana. So ano bang point natin dito? Bakit na ngayon niya alam ang isang Amerikana sa usaping politika ng Pilipinas? Yes, sabihin na nga natin yung tatay niya, hinuli sa ICC. Pero wala palang karapatan si Kitty Duterte, pati si Hanilet, na may alam sa politika ng Pilipinas. At ang point mga kababayan, no, nakapagtrabaho pa si Hanilet sa Malacanang. Amerikana pala itong mga hinayupak na to. At ang point pa dito, isa pang point dito, galit na galit itong mga Duterte sa Amerikano, pero in the first place, yung anak niya pala, tsaka yung first kabit ng Pilipinas, Amerikano pala. Oh, so ito pakita ko sa inyo, no? So una, ito po yung lumalabas po na picture nung pumunta po si Kitty Duterte doon po sa Netherlands. Okay? So, ito po, no? Ito, passport po ng Amerika po ito. Malinaw naman. Passport po ng Amerika to, tapos tinatago niya pa. Ang problema, madami na nakakita eh. So, una, nung pinasa sa akin to picture po na to, hinanap ko po yung video. Baka nga naman kasi edited. Baka mamaya mayari tayo, edited pala. Oh. So, ngayon, hello po kay Merlinda Estrella. Hello po, maraming salamat. So, tingnan nyo to Oh. So, may nakita akong video dito. Play natin yung video. Ito. So, ito yung unang araw. Ito yung unang araw na si Kitty at saka si yung first kabit, pangalan nun, si Hanilet, pumunta po na Netherlands. So, tingnan nyo to Papasok si BP. Hindi siya papasok. Hello. Hello po. Ayun Yun, pinasok na sa bag. Di ba? Pinasok niya sa bag ang pambansang kabit. Hindi first kabit. Kasi merong first lady, di ba? Ito pala first kabit. Ayan so kitang-kita mga kababayan na itong picture po na kumakalat ngayon, hindi siya edited. Kasi meron talagang pinasok na passport at kulay itim po ito, no? Sa bag mismo ni Kitty. Ayun, Tinan nyo kami ni Kitty, Baka sabihin nyo fake news tayo. Ay, madam. Kumusta? Yun. Kumusta sunod, madam? Kumusta po? Nakita nyo na. Nakita nyo na. Okay. So ngayon malinaw mga babayan na itong picture po na to, totoo. Totoo yan. Walang halong edit po yan. So malinaw dito na meron pong passport si Kitty ng American, USA. Okay. So ngayon, ito sa mga taga-Amerika makapanood nito, ni-research ko po ito Meron palang 5 klaseng passport yung Amerika. Ito. Merong 5 klaseng passport yung Amerika. So kung makita po natin na yung hawak ni Kitty, black ata. Blue ba? Blue? Parang black Natin Blue ba? Blue o black? Tingnan nyo nga. Comment nyo nga kung blue o black. Kasi black pagkatingin ko dark blue. Dark blue. Okay, dark blue pala ito. Okay, dark blue. Brown. Hindi brown Hindi brown. Kasi yung brown, Pilipinas yun. Ayun ang brown. So, dark blue. Okay, so mali ako ng tingin. So, blue. Okay. So, research ngayon natin. Nagkamali ako ng research. Blue pala. Puntahan natin to. Kasi pagkatingin ko, black Ayan. Search natin. Blue passport. Passport USA. Meaning. Okay. Kasi pagkatingin ko kasi black Kaya, sorry naman. Okay. At tourist passport? Yung brown? In the US, a blue passport, also known as regular or tourist passport, is the most common type issued to American citizens to general travel, including
business, tourism, education, or employment. Okay. So yung dark blue. Okay, gets na. So ngayon mga kababayan, no, malinaw po dito no, na itong blue passport po na hawak ni Kitty, di ba ito po yung standard passport ng isang US citizen want to travel internationally. O ito, binabasa ko ngayon. Kasi pagkating ko kasi kanina black, kaya yung research ko black, blue pala. Dark blue pala. So ngayon mga kababayan, itong wala palang special dito. Wala palang special sa passport na to. Kasi yung passport na itim, special po yun. Di ba? So ngayon, itong passport nga po ni Kitty Duterte, dark blue. Okay. Dark. Kasi dito ako tumingin eh, no? Ayan. Ito pala, ito. Itong passport po na to, yan. Ito pala yung hawak ni Kitty. Oh, so ito po yung pinaka-standard po na passport na binibigay po sa mga US citizen. Okay. So, hindi actually, kung hindi pa 'to nakita, hindi pa natin malalaman. Di ba? Kung hindi pa natin 'to nakita, hindi pa natin malalaman na si Kitty Duterte pala Amerikana. Oh, so ang tanong dito mga kababayan, 'di ba kailan pa? Kailan pa siya naging Amerikana? So, ito. So ngayon, kumalat na pala ito, 2017 pa lang. Ito wala kasing risk of overstay sa ibang bansa tulad ng immigrant, limit na 1 year. Merong multa kapag nag-overstay ako sa Pilipinas. Okay. So, confirm yan tax sa US passport yan. Di ba? Confirm US passport. Oh. Ayan nga yung point. Ma'am Telma. Akala ko magalit kayo sa Amerika. Di ba, akala ko magalit kayo sa Amerika, pero bakit hindi na si Kitty yung Amerikana. Pati si Hanilet. Oh. So ito nabalita ito March 20, 2017. Oh. Di ba? Mahihirapang maging politiko. Duterte reveals Kitty an American citizen. Tangina talaga, no? Budol no? Kaya alam niyo ang point natin dito. Hindi pwedeng hindi obra. Yung mga sinasabi ni Kitty na sa mga post niya sa Facebook na para sa bayan, concern siya sa Pilipinas, wala po siyang karapatan. Kasi po, Amerikana pala po siya. Meron po siyang batas na nilalabag dito kapag siya po ay nangingialam sa politika ng Pilipinas. Oh, waka sa US citizen ang father ni Kitty daw. Baka sino ba tatay ni Kitty? Di ba si Digong? may ibang tatay ba si Kitty? Yeah, ikaw ate, kay mind may ibang ba? So sabi dito, it looks like President Rodrigo Duterte's youngest child, Veronica or Kitty, will have citizenship hurdles to overcome if ever she wants to follow in his footsteps and become politiko. Diba? In a speech to the Filipino community in Myanmar sa Sunday, March 19, 2017, Duterte revealed that Kitty is an American citizen. Oh. Kasi sabi ni Digong hinahanap ko yung video, hindi ko na makita, pero at least nakakuha tayo ng news article. Ayun ang importante dito. So sabi dito, no, yung anak ko sa second wife ko na Amerikana, yan kasi citizen. Filipino yung itsura, pero doon pinanganak yun. Okay. Si Veronica. Si Hanilet. Si Hanilet pala. Si Hanilet pala yung Amerikana. So, syempre, di ba? Ang alam ko, hindi sila kasal eh. Di ba? Ang alam ko, hindi kasal si Hanilet ka kasi Digong eh. Di ba? So, ngayon, ang alam ko, hindi sila kasal Ang alam ko, hindi sila kasal. So, yung anak ko sa second wife ko na Amerikana, yan kasi citizen. Filipino yung itsura, pero doon pinanganak yun, he said. Pero bakit hindi halata, no? Kung magsalita, no? Bisaya talaga, no? Kitty's mother Shelito Hanilet Abenseña, worked as nurse in the US before returning to the Philippines. Okay. Under 1997 Constitution, anyone running for local elective office in the Philippines must be a Filipino citizen. Okay. Meanwhile, those running for president, vice president, blah, 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 whatsoever, no? So, ngayon, mga babayan ito. Okay.
So, ang daming ang daming nabudol dito. Di ba? Yung sinasabi dito ng mga DDS na ay si Kitty susunod yan sa yapak ng tatay niya. Hindi nga pwede. Amerikana. Amerikana pala. Oh. Nurse, yun pala yun, Ma'am Purple Butterfly. Yun pala yung kwento nun. No? Actually, ngayon ko lang talaga nalaman to. Kung hindi pa kung hindi pa natin nakita, accidentally lang to nakita itong passport ni Kitty. Di ba? Passport yung kulay brown eh. Oh. So ngayon, ito kung babalikan po natin ito, no. Meron ditong Operations Order Number SBM 2015-0025. Oh. So sabi dito, okay. Prohibition on foreign tourists in engaging in political activities in the Philippines. Okay. So ngayon pala, bawal pala si Kitty mag-rally. Sorry, pakita ko pala. Okay, ito. Yan. German blood naman sila, Sarah. German, no? German Shepherd. Kaya pala mo aso ugali, no? Mabait pa aso eh, no? German Shepherd pala. So ngayon, ito, sabi dito. The Bureau of Immigration received report of foreigners joining, interfering, and undermining political activities in the Philippines. So sabi dito, no? Now, therefore, pursuant to the Commissioner Rule making authority under Commonwealth Number 613, Section 3, the following shall be observed. Foreign tourists in the Philippines are enjoined to observe the limitation on the exercise of their political rights during their stay in the Philippines. So, ano ba lumalabas ito? Dual citizen si Kitty? Ay ba lumalabas? No? So, parang dual citizen, di ba? Di ba? German Nazi. So ngayon, no, at least alam na natin. Wala nang tago-tago. Di ba? Blue ang US passport like mine. Di ba? Kasi ang tingin ko kanina black. Kasi yung black passport pala sa US, mga diplomat pala yon. Kaya sabi ko, parang nagtataka naman ako bakit black yung passport ni Kitty. Yung pala, dark blue pala. Okay. Hindi kasal sina Digong at Hanelet. Hindi nga sila kasal eh. Kaya ngayon, ang mangyayari dito, citizenship ng nanay. Di ba? So ngayon, ang point natin dito, no, anong dinadrama dito ni Digong? Di ba? Ito, tandaan natin. Ang pinakakalyado po natin sa Pilipinas, Amerikano. Di ba? Aminin man natin o hindi, ang isa sa pinakakaalyado po natin dito, Amerikano. Pero bakit nung si Digong po naging presidente, bakit galit na galit siya sa Amerikano? Anak niya pala Amerikano. Yung first cabinet pala ng Pilipinas nung si Duterte presidente, Amerikano. So doon natin makikita, di ba, na may pagka-double standard talaga itong mga Duterte po na to. At in the first place, mga kababayan, pwede po magpalit ng citizenship si Kitty Duterte at si Hanelet bilang Pilipino. Pwede po yun. Di ba? Parang kala niyo si Kulas? Di ba? Si Kulas, di ba? Pilipino na ngayon. So, tingnan nyo a deeper look at the Philippine President's anti-American views. So, ano bang mga reason kung bakit, di ba? So, sabi dito, part of Duterte's anti-American is rooted in his background. True, Duterte was born into political dynasty. As were the most of his predecessors, he is in the Philippine president to ever hail from the country's south Muslim majority area and had a significantly different historical experience from the rest of Christian-dominated country. Di ba? So, Duterte's sister Jocelyn Duterte told the Wall Street Journal in a recent interview that their grandmother, a Muslim, helped the president to believe that the United States was guilty of crimes during its invasion and colonization of the Philippines during the first half of the 20th century. So, isa sa mga rason pala, no? Well, may lahing Muslim pala si Digong, no? So, ang isa pala sa mga rason kung bakit nga po galit si Digong sa Amerika, na-indoctrinate pala ito ng lola niya. Na merong war crimes ang Amerikano noong 20th century.
yung later part ng 20th century. So ano ba yun? Yung panahon ng Kastila. So actually, alam nyo, no, bilang isang politiko, napaka-bullshit nun kasi uuna sa lahat, iba pa po ang mundo noong 1800s kumpara po ngayon. Iba yun. Kasi dati po, legal po yung colonization. Ngayon po, meron pa rin colonization pero hindi na pwede yung pupunta kasi sa isang bansa, lulusubin mo, di ba tatakutin mo, hindi na pwede ngayon yun, dati pwede. Nag-iiba po yung mundo. So si Duterte mga kababayan, no, nabumuhay pa rin po siya sa nakaraan dahil po sa kanyang lola. Di ba parang napaka-bullshit no, no? Kasi puta naging presidente ka na ng Pilipinas, no? Hindi ka pa rin nakamove on sa nakaraan. Oh. So ito yung reason pala, no? Kaya pala binabagit ni Digong yan eh. Nalala nyo yun, di ba? Nung mga unang speech ni Digong, sinasabi ni Digong, maraming atraso ang Amerikano sa Pilipinas. Pumatay sila ng 300,000 na Pilipino nung post-Filipino-American War. Totoo nga yun. Totoo yun. Oh. Pero, iba pa mundo nun. Di, ganun para sa akin eh. May mga bagay pa na dapat na tayo mag-move on. Hindi pwedeng namumuhay pa po tayo, may higit 100 taon na nakalipas. O, di ba? O, galit sa Amerikano, pero yung kabit niya, American citizen. O nga, di ba? So, ngayon, ito so sabi pa dito, Duterte is also self-avowed leftist, a tendency that was cemented when he studied political science under Jose Maria Sison, si Joma Sison, the long-exiled founder of the CPP, Communist Party of the Philippines in the 1960s. Duterte left turn was not just a flirtation, but by his own admission, continues to drive his political outlook till today. O, diba? So, alam naman po natin, ito isa rin ito O, Takeru. Si Takeru daw po taga-Japan. Ay, hindi po taga-Japan. Sagutin ko mamaya, lagi natin yan dyan. Okay. So, ngayon mga kababayan ito, akala ko ba si Duterte galit sa NPA? Yun naman pala, siya rin mismo, naging estudyante ni Joma. At nakuha pala ni Duterte yung pagiging anti-America niya dahil po na-indoctrinate din po siya ni Joma Sison. Alam naman po natin, pag komunista, galit sa kapitalista po yan. At ang Amerika po is capitalist. Basic. Di ba? Kaya pala, di ba? So, continue pa natin. So, sabi pa dito, ito yung mga rason ni Digong eh. So, meron pa ba? Wala na pala. Yun na pala yun. Actually, hindi po ako Japanese, no? Ano po ako? Pilipino po ako, 100%. Pilipino, Ilonggo. Dahil maganda kasi yung ibig sabihin ng Takeru Miyamoto sa Japan. Alam niyo naman kasi yung pangalan kong Takeru Miyamoto, ginagamit ko na po yan. Bata pa lang ako. 26 years old pa lang ata ako noon, no? 25 ganun, no? So, ang pangarap po kasi, ang Pilipinas, sana maging katulad po or singyaman ng Japan. Kaya ginamit kong pangalan, Japanese name. So, nag-isip ako ng pangalan, ano bang magandang pangalan? So, naisip ko, nag-research ako, Takeru Miyamoto. So, maganda po kasi yung meaning ng Takeru Miyamoto na pangalan. Ano po yon? Soldier of Temple of Truth. O, di ba? So, sana nga ako nga yun. Sana mapanindigan ko yun, pangalan na yan. Ano, 4 years ago, binili tayong US from Spain sa colonism, di ba? So, yan, no? So, ngayon mga babae, no, nabudol na naman po tayo ng pamilya Duterte. Di ba? Parang actually, no, kung mapapansin po natin, hello po DJ Byron, no? So, alam nyo, ako nga dapat Kyoto Fudo. Ano yun? Hindi ko yung sabihin. So, actually, mga kababayan, andyan si DJ Byron, So, mga kababayan nga, sinasabi nga po natin dito, tayo po ay nabudol nga po ni Digong. At hindi lang po ni Digong, pati rin po ng buong pamilya Duterte. Isipin nyo, diba? Hindi naman nila tinago, pero ang point natin dito, salita si Kitty Duterte sa politika ng Pilipinas, Amerikano pala. Diba? So ngayon ito, diyan pala si Mark Ramos, no? Nga pala si DJ Byron, Amerikano pala to. Nga pala.
So ngayon ito, hello po kay Amir Evans, no? Gising pa tayo, alas 12 na. So ngayon parang ganito po yung pambubudol po na ginawa nga po ng mga Duterte, no? Ito matagal na pambubudol to pero gusto ko lang balikan eh. COA, cost of Davao City hiring of contractual employees balloons to almost 1 billion. Tingnan nyo katakantadon pa ng pamilya Duterte. Akala ko lang po, nung una, malinis po ang Davao City. Yun naman pala, sangkot din po pala ito sa maanomalyang ghost employee. Isipin nyo meron ng ghost student, meron pang ghost employee. Nung ito po ay panahon nga po ni Sara. So magkano yon? 2017 pa pala ito Davao City's expenses for the salaries of thousands of its contractual workers have ballooned to almost 1 billion pesos in 2017. Despite questions over the workers' specific duties 3 years ago, the Commission on Audit said its annual report. Actually, alam niyo 'yung problema po sa COA. Alam niyo kapag ako, kung kunwari, kasi ako naniniwala naman ako na mas matalino ako kay Willie Rebillame Pero kung ako, mga kababayan, gagawa ko ng batas, bibigyan ko po ng power yung COA. Kasi ang COA po kasi nag-audit lang po, wala po silang karapatan para mag-file ng kaso. O kita nyo yun, di ba? Ito na-flag na lang COA na meron po nawawalang isang bilyong piso, di ba, sa kaban ng bahay ng Davao City, wala pong nakasuhan. Hindi po nakasuhan si Sara Duterte dito. Kasi hindi po siya kakasuhan ng ombudsman or ng Sandigan Bayan ng panahon po na yun. Kasi pa nga po, appointee ni Digong. Ako dapat kung gusto natin mawala yung korupsyon, ang unang gagawin talaga natin dito, ayusin po yung sistema ng COA. Dapat po yung COA anonymous po yung mga tao in the first place. Yung pinaka nag-audit anonymous po yung tao. Pangalawa, dapat po meron pong karapatan na magkaso ang COA. Di ko lang talaga alam kung bakit wala pong senador ang gustong gumawa ng batas na ganun. Kasi una, di ba, sabi nga ni Digong dati, papatayin niya raw po yung COA So syempre yung COA matatakot. So gawin natin yung COA, iba yung iba yung naglilista, iba pa yung nag-audit. Yung COA auditors gawin natin anonymous. Di ba? Dapat ganoon. Tapos dapat yung COA, meron din karapatan na magkaso. So ifa-flag ng COA yung isang politiko tulad nga po ni Sara Duterte, wala namang ma-file na kaso. Di ba? Nakita mo na yung video ni Willie pag inaway daw, sabi niya bigyan ng jacket. Oo nga, no? Hindi ko pa napanood. Pasa mo nga sa akin. Naku, pag nanalo pa si Willie, walang yan na yan, no? Walang pag-aasang Pilipinas, no? Ako ba? So, ito the expenses were listed under the city's maintenance and kita tinago pa sa MOE. Tinago pa talaga sa MOE. Diba yung yung 1 billion po na nawawala po sa City of Davao, sa ghost employee, tinago po sa MOE. At alam naman po natin, yung MOE po, mahirap po yung audit yan. Diba? So, thank you, DJ Byron, no? So, at least you get the point, no? So, ganyan po tayo binubudol nga po ganyan po tayo binubudol ng mga Duterte. Diba? So, appointed muna siya noon as OIC Vice Mayor. Tama ba? 2016, Mayor na siya noon. Si Sara, tama ba? Vice Mayor na nata si Pulong. 2017 sa Davao. Di ba? Ayun pa yung napakakaalam ko Tama, di ba? Well, actually, wala pa nakakaisip ng batas na yan. Ewan ko lang kung bakit hinaharangan, no? Ewan ko lang. Dahil pag ako nanalong senador. So, yun mga kababayan, so kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa sa dual citizen nga po, ito pinasa na sa akin ni DJ Byron. So ano po masabi nyo nga po dito sa dual citizenship o pagiging Amerikano nga po ni Kitty? Malamang Amerikano to Kasi si Veronica, kasi si Shelito, Amerikano. Malamang Amerikano talaga itong si Kitty. Oo. So kayo ba, sa tingin nyo ba, meron siyang karapatan na magsalita po magsalita po about sa politics ng Pilipinas? Di ba? At kayo ba, matagal nyo na bang alam ito? Di ba? Sa tingin nyo ba, matagal nyo na bang alam ito na itong si Kitty Duterte po isang Amerikano? O ngayon lang? So yun, sa pa-comment na po sa baba at may nabasa ko pong lahat yan. At syempre yan po sa Team Replay, di ba? Pa-like, pa-subscribe. At kung naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to.